Guys, for today's video, isang lending app, online lending app ang pag-uusapan natin today. And medyo hindi maganda ang experience ko reviewing this app. Bakit? Kasi, alam mo yung expected mo sa isang app na may process na mag-enter ka ng information mo, di ba? Ng details mo, tapos magkakaroon ng offer sa'yo, tapos i-check mo kung ano yung offer, di ba? Itong lending app na to, simula pa lang, wala kang... Simula pa lang, nag-process kagad siya at nag-auto-send na kagad siya nang wala pa akong information na nilalagay. Meron lang siguro, face verification. Pero yung pangalan ko, address ko, details, ID, wala. Nakakainis. Kasi, yung alam mo yun, hindi ko naman talaga balak manghiram dahil gusto ko lang naman reviewin, malaman yung ins and outs, kung magkano offer, para ma-share ko sa inyo. Pero nag-auto-send siya. Yan. For our Christmas episode number 15, pag-uusapan natin si Peso Kwento. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. It's the season to be jolly, but yes, reviewing this online lending app na to, medyo inis na inis ako. Siguro, this is the first time na nag-auto-send itong Ola na to sa akin. Kasi nga, hindi ko naman talaga balak manghiram. Gusto ko makita lang yung mga offer nila at mapag-aralan. Pero anyways, charge to experience and I'm here to share the experience with you guys. So, okay, simulan na natin. Dinownload ko tong app na to, yung Peso Kwento, na makikita nyo sa Google Play Store. And after downloading yan, ito yung nakita kong sinasabi nila tungkol sa app nila. So sabi niya, get up to 40,000. Okay? No collateral needed, just a valid ID and a mobile number to get started. Then, ito yung mga withdrawal channels niya. Fast and simple application, yes. Easy cash out option. Mabalik tayo, usog lang tayo ng konti. Nakalagay dito, FT lending is fully authorized by SEC. So, medyo bakit may FT lending dito sa Peso Kwento na to? So, nag-research ako, nakita ko na hindi naman related si FT lending dito kay sa company na naghahawak dito sa Peso Kwento. So, naghahawak kay Peso Kwento ay si Superspace PH Lending na may SEC number na yan at yan. And kung titingnan naman din siya sa SEC website, mukhang registered naman talaga. But again guys, hindi ko po ituturo sa inyo to para manghiram kayo. I'm doing this video para maging aware kayo na may ganito. Na kung hanggat maaari, makakaiwas kayo, umiwas na lang po kayo. Dinownload ko na yung app, clinic ko na yung open. Ayan, makikita nyo naman po, merong mga notices, inalaw ko lang po yan. Tapos, nag-click ako ng apply now. Tapos, nag-enter ng mobile number and then verification code. Ito po, papakita ko po sa inyo yung process ng ginawa ko kasi kakaiba po siya. So, pag-enter po ng verification code, mag-create daw po ng password. Ayan po, di ba? Create a password. Ibig sabihin, wala pa po akong account sa kanila. Nag-click lang po ako ng apply. Pagka-click ko po ng apply, ito po yung sabi, mag-face verification nga daw po ako. So, click next. Ayan, nag-face verification po ako. After that, lumabas na po itong offer sa akin. Which is, okay, may mga ganito naman talaga. So, pag clinic po natin yung isa, like ito, 3.5, cash out. Makikita naman dito na yung loan information. So, sa loan information, 2.1 daw po yung marireceive. 1 for yung management fee, tapos kung kailan yung loan date and expiry. Then, nasa ilalim po ang withdrawal channels nila. After that, sabi ko, okay, hindi pa naman to siguro mag-send. Kasi, bakit siya mag-send? Hindi pa niya ako kilala. Meron lang siyang picture ko. Hindi niya alam kung saan ako nakatira. Sige, tinuloy ko lang. Sinilip ko rin tong lending policy nila. Wala naman ako nakitang pangalan ko. Sabi ko, baka templated pa lang. Now, ang ginawa ko is, kinontinue ko. So, finish. Nasa pending na siya. And wala na ako ibang gagawin kundi maghintay kung mag-fail yan. Sabi ko, iniisip ko na lang, mag-fail to. Kasi wala naman akong in-enter na information. Maya-maya, may na-receive akong text message sa kabilang phone ko kasi magkahiwalay itong ginagamit kong phone para dito sa mga testing ko at saka sa mga accounts ko. Biglang may na-receive akong SMS na message galing GCash na may pumasok na 2.1. Sabi ko, shit! Kakainis, nag-auto-send siya. Sa 3,500, 2.1 na nakuha ko, babalik ko ay 3.5. It means na merong 1,400 silang kita. Doon sa offer pala nila, ito yung breakdown ng 1.4 nila. Pero kahit naman i-breakdown natin yan, wala namang sense
Iisa lang ang tingin natin dyan. Iisa lang yan. Ang tingin natin dyan, kita nila. Interest nila. So, sa management fee, ito, 25 pesos lang daw ang interest. Account manage fee, 137. Platform fee, 344. Risk fee, 344. Credit fee, 550. Na, wala namang sense. Basta lang may mailagay sila na breakdown. Para sa atin, iisa lang naman yan. Kita nila. Kung i-calculate natin gaano kataas ang effective interest rate nila, kasi ang interest na nilagay nila dito is 25 pesos eh. Tapos napunta sa mga service charges. Hindi talaga natin makakalculate ng maganda yung interest. Ang sasabihin nila doon, mababa lang ang interest nila. Pero, wala silang kawala kung effective interest rate ang pag-uusapan natin. So, sa 3,500 minus 2,100 na principal, nasa 1,400 ang service charges and interest. Okay, so i-divide natin to by, kahit sabihin natin i-divide natin by 3,500, that's 40% sa loob ng 7 days. I-divide po natin to by 7 days, lalabas na 5.71% per day ang interest and surcharges nila. Kung kukunin natin ang APR, i-multiply lang natin yan by 365 days, that's 20.85. So that's 2,085% or 2,086% na effective interest rate. Hindi po talaga ito makatarungan. I'm sorry, Christmas episode natin to, but yeah, para akong na-scam. Yun lang masasabi ko. I understand now and I sympathize sa mga tao po na nanghihiram po talaga dito. Pero at least yung mga taong nanghihiram po talaga is goal po talaga nila makahiram. Ako po kasi gusto ko lang talagang reviewin na walang intention manghiram. Siguro later on, kailangan ko talagang magdoble ingat sa mga ganitong lending app na to. Okay, so bakit siya nag-auto-send? Yun din ang tanong ko. Well, it turns out na meron pa tong kapatid na ibang online lending app. Na-review na natin dito sa channel ko yung isang lending app nila which is si Peso Here. And during that time naman, na go through ko lahat ng process, yung enter ng details, pangalan, contact reference, etc. etc. So doon, alam ko yung process kaya tumigil na ako dun sa point na alam ko na dapat hanggang dun lang para hindi mag-push through yung application. Pero dito, na-caught off guard talaga ako kasi parang feeling ko ginamit na lang nila yung details na meron sila dun sa Peso Here at nilagay nila dito sa Peso Kwento. Parang iisang database lang sila. Yun yung iniisip kong reason kung bakit hindi ko na-undergo yung buong process ng pag-a-apply dito. Wala talaga. Charge to experience talaga to eh. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. And yun pa, ito pa. Isa pang kinainis ko. Sige, medyo na-scam na ako ng 1,400 at babayaran ko na sana dahil wala namang sense. Hindi ko rin naman kailangan yung binigay nilang pera. So, ibabalik ko na. Babalik ko with interest na 1,400. Kahit wala pang isang araw, kahit wala pang 30 minutes, babalik ko na. Ito, tinatry ko sa GCash, ayaw. Tinatry ko sa Maya, ayaw. Na talagang papapuntahin pa ako sa 7-Eleven o dito sa natitira nilang payment option para bayaran sila. Trinay ko rin pala silang tawagan sa mga contact number nila. Wale. So guys, medyo sorry medyo rant na video tong ginawa ko. Pero at least sana may matutunan kayo dito sa experience na nangyari sa akin with Peso Kwento. Okay, for our question of the day. For our weekly GCash giveaway po, you have to share this video to your Facebook, YouTube, X, or even Instagram and answer the question of the day sa ating comment section sa baba. May mga experience din ba kayo na sinasabi nyo na charge to experience na lang yan? And if so, naulit pa ba yan? O talagang naiwasan nyo ng maulit-ulit? Ayan, let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Fave Hits Rewind at Fave Hits Rewind. Sabi niya, new subscriber sir, very informative and helpful yung mga videos mo. Yan, kay Fave Hits Rewind at Fave Hits Rewind, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for dropping into my channel and subscribing to my channel. Sana po may matutunan pa po kayo dito sa mga videos na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!